I can't believe that you came into my life. You made me feel again. Now it's my turn. You say you've always been a little bit shy, but I can put an end to your fears. Let me show you a place where you gon' wanna move your feet until they start to bleed. DJ, take it away. Tonight is all for you and me. So Let's talk about relationships. We were just talking about toxic people, toxic relationships. And alam natin sa 20s, napakadami nating hugot about finding the right one. So when we talk about relationship, yun lagi naiisip natin. Pero ikaw, Rosie, ano ang masasabi mo about finding the right one? Ako na naman to. Bakit pagdating sa relationship, Ikaw ang bida. ikaw Rosie agad? Oo. Pero ikaw ako, agad. sige, naisip ko kasi, so in our early 20s, di ba, yung what comes to mind talaga, red flags matter. So don't ignore them. Kung pwede ko lang i-share, no, and this is something personal, kasi sa isa sa mga red flag na in-ignore ko dun sa long-term na relationship ko, hindi niya ako na-introduce not even to one friend or one family member. In that long years that we were together. And I thought back then, okay lang kasi nga ang lagi kong rason dun sa ibang friends ko, baka kasi hindi pa siya ready. And we have a future, di ba? A lifetime together to be able to do things na hindi namin kayang gawin at the moment. Di ba lagi mong gina-justify yung actions niya. Tapos isa pa doon sa red flag na na-notice ko about yung sa relationship namin, hindi kami often nagkikita on a regular basis. Parang minsan nga nagsisettle lang kami na we're talking over the phone na hindi din pala healthy. 'Di ba? Kasi syempre kailangan din natin ng physical connection, 'di ba? Human touch. And that back then, again, in-ignore ko kasi busy siya, busy ako. And again, going back to yung justification ko back then, we have a lifetime together to be able to do things na hindi pa namin kayang gawin ngayon. So going back to my early 20s, I wish I knew that. Yung mga red flags, hindi natin siya i-ignore basta-basta, they matter, 'di ba? So, listen to your instinct din kasi that will lead you or that will help you realize na being with the wrong person pala can hinder your future growth. 'Di ba? It can hinder your personal, your professional growth. And these are things that again, sana alam ko para sana in my early 20s, 'di ba, nakapag-start na akong enroll in law school, baka ngayon 10 years na ako in practice. Pero back then kasi nga iba yung goals ko, iba yung naset kong dreams and future plans. So, hindi ko nasimulan yung mga things that I wanted to do pala noon. Na ngayon, I have to do, 'di ba? Para magkaroon ako ng sense ng accomplishment. So, para sa akin, sa ating mga ka-single dyan, do not ignore the red flags. They matter. O kayo naman, ang dami ko na naman sasabihin when it comes to relationship. Kaya nga sa'yo agad binabato yung tanong Ako naman yung emotional maturity before entering a relationship. Actually, hindi lang emotional Hindi, of course, finances, 'di ba? Given na yan. Pero yung emotional, mental maturity, spiritual maturity, in your early 20s kasi, parang pag nagkaroon ka ng boyfriend, siya na or girlfriend, siya na si the one. Parang ito na yun, this is it. Bibigay mo na lahat ng energy So mo true. and pagmamahal mo. Tapos, mafo-frustrate ka kasi nga, hindi ka pa emotionally stable. Yung partner mo hindi pa din emotionally stable. Naalala ko back then, ang awayan was
ayaw mo kausapin yung partner mo. Tapos ayaw ka na din niyang kausapin kasi nga hindi pa siya mature enough, hindi ka din mature enough to handle yung mga issues nyo, yung mga misunderstanding nyo. So, in the end, ang mangyayari, hindi kayo magpapansinan. Tapos yung naalala ko pa dati, magme-message, okay, puro ganun lang. Kasi busit na busit kami sa isa't isa. So, hindi namin natututukan yung kung paano ba isa-solve yung mga issues. So, napaka-immature. And dahil nga akala mo, yun na yung forever mo, parang gumuho na yung mundo mo pag magkaaway kayo. So, ang true. Affected yung affected yung buong araw mo or yung buong linggo mo kasi nga nagtitiisan kayong dalawa, di ba? So, may apektuhan yung trabaho mo. Hindi mo makausap ng maayos yung family mo, yung friends mo, kasi nga tulala ka, LQ kayo. So, ayun, yung parang eventually ngayon, na-realize ko yung importance ng maturity ng partner mo at ng maturity mo din. Tapos, back then, akala ko wala akong kasalanan. Ako yung palaging nagawa ng mali. Ako yung palaging tama, ako yung biktima. Pero looking back, parang immature din naman pala ako. 'Di ba? Marami din pala akong gaga moments. So ngayon kung gusto mo talaga ng isang stable na relationship na mag-last longer or you want it to go to the next level. Halimbawa, pag marriage, ganyan, siguraduhin mo na, matured ka in all aspects. Otherwise, you're just wasting your time, di ba? You're wasting your energy, your emotions, and everything. Hindi ba? Ngayon, habang bata ka, mas maganda sigurong i-explore mo muna yung sarili mo. And if a relationship fail at that age, then it's okay. Hindi end of the world. Tama ka siya. Parang take it as a learning experience. Pero dahil pinag-uusapan natin, Michelle, ang learning, siguro dapat makinig tayo to Bing kasi 22 years, di ba? 22 years of marriage. Marriage. How were you as a girlfriend back then? Early 20s, anong year ba kayo nagpakasal? How young were you? Early 20s, kasi siya pa yung escort ko ng debut ko. So bago pa, mag-20s, college days. Buong college life ko, siya na yung boyfriend ko hanggang ngayon. Kwento mo sa amin yung transition mo. When you were, yung as his girlfriend, nung mga nasa early 20s kayo, tapos eventually as a wife now, and then now as the mother of his children. Gaano ka kalo-kalo, Bing? Sobra. Kasi sabi ko nga kanina, siya pa yung escort ko noon nung nag-debut ako. Tapos syempre, nung nanliligaw siya, pinakilala ko naman muna siya bago ko siya sinagot. Although, hindi talaga ako kasi naniniwala dun sa sobrang tagal ng ligawan eh. Medyo mabilis. Actually, lahat fast forward sa akin eh. Na-in-love kasi ako ng sobra. Maaga akong na-in-love and aminado ako doon. Kaya nga, maaga rin ako nagkaroon ng supling, di ba? Pero, looking back, paano ba ako as a girlfriend? Pabebe, sobra, pabebe. Gusto ko yung sinusundo ako sa school. Tapos, may teddy bear. May teddy bear. Pinapakita ko sa mga barkada ko na andyan na yung boyfriend ko naghihintay dun sa gate ng university. So, naghihintay nila siya sa labas, ganyan. Hanggang sa, yahatid pa ako from Santa Mesa to Bulacan. Wow! Haba ng year. Oo. True. Ayun, sobrang baby ako. Nung boyfriend pa lang kami. And then, anong kinabubwisitan sa'yo ni Jim back then? Siguro yung pabebe siya. Hindi. Actually, kontuwa nga siya doon eh. Pag naglalambing ako. Yung
hindi ako nagsasabi sa kanya. Yung parang secretive ako eh. Hindi ako nagsasabi kung Expressive. nagtatampo ako. Pareho tayo, Bing. Lang siya papansin, Oo. hindi ko siya kakausapin, ganyan. nung time na yon, wala pa akong cellphone noon. Nanghihiram lang ako ng cellphone, nag-i-insert lang ako ng SIM card, tapos i-take ko yung text niya, yung gano'n. Before ang pinaka-late kong uwi is 9 p.m. So, hihintayin pa niya ako, ihahatid niya ako sa Bulacan, gano'n. So, pag naiinis ako sa kanya, kasi, late ka, 9 o'clock, 8:30, pinalabas na kami ng prof, wala ka. Hindi ko nare-realize, siya pala, ang klase niya nun hanggang 5 lang, hinihintay niya lang ako. Nag-aaway na. Bakit ang demanding ko na hindi siya dapat malate? Yung pala, mas matagal yung waiting time niya. Ako, hindi ko siya napansin. Ignore ko siya. Hanggang sa... Ganda-ganda mo, no? Ang haba-haba ng hair ko. Tapos yun, yung alam mo yung sobrang in love kami na wala, umaga na pala, nag-uusap pa kami sa telepono. Paulit-ulit lang naman yung pinag-uusapan namin. Yun, pagbakasyon niya December. And then, nung nag-transition kami sa being parents na ng aming first child, medyo maaga. So, andyan pa yung challenges. Kasi nga, hindi mo naman kami emotionally stable. Diba? Yeah. Yung feeling mo, ganda-ganda mo, feeling mo, macho-macho ka na, yung mga nasa paligid mo, nagpapaklit sa'yo. Yung ang dami rin naging tukso, kumbaga, sa paligid. Before, yun nga, yung kilig-kilig na yan, napaka pa, bebe. Pero hindi na siya ganyan. Yeah. Yun. Tsaka, siguro, yung pinaka-lesson ko dito, despite all the challenges na nangyari sa amin, ta-test talaga kami. And I think there was a time na I was with the group. Kasama ko yata kayo nun na biglang may tumawag sa aking girl. Oo, nandun kami. Vivid pa yan sa memory ko. Biglang tumawag sa aking girl, and kiniklaim niya na ganyan siya. Hindi ko alam paano magre-react. So parang, okay, can you just pakipasa na lang yung telepono ng asawa ko sa kanya. Yung gano'n na hindi ko alam paano siya i-handle. Pero with the help of the family, alam niyo, napakalaki talaga ng tulong ng support system na hindi lang naman yun, madaan pang sumunod. Back then ba, Bing, yung ikaw din ba yung attitude mo? Break na tayo, ganun din ba? Break agad. Hindi. Okay. Parang nga yan parang kung yung term na martyr, sasabihin nila. Martyr Newbera. Martyr, mga ganyan. Pero sa totoo lang, hindi yung pagiging martyr for me. Part siya ng pagkikare mo dun sa relationship ninyo. Not just because may kids, no? Hindi dahil may anak lang kami kaya we were able to surpass. Tingin ko naman, nadaanan namin, na-experience namin yung mga yun para mas maging stronger yung relationship. Kasi, talagang itetest ka lang niya. Itetest ka kung kaya mo bang patawarin, or... Kung hindi naman sira, di ba? Bakit mo itatapon? Wow. Break agad. Kung kaya pang lagyan ng band-aid, i-band-aid mo, hintayin mong mag-heal. Hindi yung hayaan mo lang siyang mabulok. May tanong lang ako. Di ba, yung kumbaga parang ang aga niyo nagsimula, di ba, as husband and wife, yung transition napakabilis. So look, if you could turn back time, what could you have done instead? Ganun pa rin ba yung path na gagawin mo? Or may mga... Wait a little ka muna. Actually, pinag-uusapan pa rin namin yan hanggang ngayon. Kahit na 3 na yung anak namin, 22 years na kami. Pero minsan, ikaw ba, kung may chance ka nun, ako pa rin ba yung pipiliin mo? Yung ganon. So, sa amin, ang lagi naming sagot dyan, syempre, siya pa rin yung pipiliin ko. Pero, maghihintay lang ng another more year or matapos yung studies, ganyan. Yeah, siguro part lahat yon nung
nung experiences namin para mas stronger kami ngayon. Oo. Na nag-intay pa sana kayo ng konti. Oo. Ano yung top 3 na naging struggle mo? Kasi hindi kayo, maaga yung transition. Yung syempre, maaga akong mommy. Wala naman turo sa school yan. Paano ka maging mommy, di ba? You learn it from the experience, from your mom, mother-in-law. And since hindi pa nga ako emotionally stable nung time na yun, parang nahirapan din akong i-handle yung emotions ko when it comes to building yung relationship with my in-laws. Yung gano'n. So, pareho kami affected yung kanyang studies. Kasi aminado ko nun. Estudyante pa ako nun eh. Estudyante pa ako before akong graduate ng college. But, I'm really proud of myself kahit pa paano. Kasi hindi ako nag-stop. Diretso yung studies ko. I graduated with the same batch of people. And after that, nag-grow pa rin naman ako professionally. So, did not stop us from being the people or the kind of person we want to be. Yun, mahirap talaga makisama eh. Makisama ka. Pang unfinished na business, parang gano'n, yung since ang aga mo ngang, di ba, nag-mature, di ba, naging mom ka at your early 20s, meron ka ba no na parang may emptiness kasi hindi mo nagawa yung mga things na sana if you were still single back then, na-enjoy mo pa yung time mo, 'di ba, being with friends and everything. May ganun ka bang regrets, Bing? Nung time na yon, hindi ako, kasi yung social battery ko hindi talaga ganon. Alam naman namin yan. Hindi ganon kagaya ni Michelle, di ba? Very outgoing yan. So, nung time na yan, sobrang in love ako. Okay nga lang sa akin, kaming dalawa lang eh. Di ba? Parang yun lang nakikita ko. Pero nung nagkaroon na ng baby, syempre, nag-iba na yung responsibilities, nag-iba na yung pananaw mo sa buhay. Pero, ano ko ba masasabi? Mahirap kasi kung sasabihin kong babalikan ko at may gusto akong baguhin, para kasing hindi mangyayari yung ngayon kapag may nabago. So true. Masaya ako ngayon, seeing my no? So parang wala eh, hindi ko siya masasabing regret. Pero siya pa rin talaga. Wala eh. Mapapasana all na lang talaga tayo. Ikaw naman, Michelle, anong take-away mo from love and relationship in your early 20s? What you wish you knew back then? Yun nga, bukod sa kailangan parehas kayong emotionally stable, dapat alam mo yung pinapasok mo. When it comes to having a relationship, hindi, kumbaga parang wala ka sa fantasy land. Hindi ikaw si Cinderella. Yung parang this is real deal. This is the real deal. So kung halimbawang nakakulong ka sa fairy tale, then hindi ka pa ready. Kasi yung parang kasama dyan yung responsibilities yung commitment mo. So kung hindi mo pa alam kung ang iniisip mo lang, halimbawa, lalo na tayong mga babae, gusto natin gawin tayong parang prinsesa. Pero, on the other hand, wala naman tayong gustong ibigay. Kasi, di ba, sa relationship, dapat parehas kayong ginagawa niyo yung part niyo para mag-work out yung relationship niyo, di ba? So, yun, isang malaking factor yan na huwag tayong magpadala sa mga fairy tales. 'Di ba? Maging grounded tayo sa realidad. And kung di ka pa ready, okay lang din naman. Marami ka pang in your early 20s, hindi ba? Kumbaga parang hindi ka makahanap, nag-fail yung relationship mo, it's okay. Give yourself more time para mas maging mature ka. Baka meron pang kulang sa'yo. Baka hindi mo pa alam yung responsibilities ng pagkakaroon ng partner. So baka kailangan mo pang i-develop yun. So yun.
Ako, other than yung sinabi ko na red flags matter and don't ignore them. At kagaya nga ng sinabi ko, di ba, not settling for the wrong person. Na-realize ko lang to ha, kasi nga we're talking about how we were in our early 20s. At kayong dalawa, nakita ko kayong umiyak, di ba, about love and relationship at lahat ng kagagahan nyo when we were in our early 20s. Natatandaan nyo ba yung pag-iyak ni Michelle sa chapel? Tsaka yun nga, yung call na na-receive ni Bing, na talagang tayo lahat, di ba? Involved tayo dun sa relationship nilang dalawa ni Jim. Ang dami nating sinabi back then. Pero, again, listening to you, Bing and Michelle, sa mga besties ko. And again, kung paano na tayo, now that we are in our early 40s naman, I would say, yung pag-observe ko sa relationship ni Bing and ni Jim, and ni Michelle and ni John, na pag sinasabi palang healthy relationship, it feels safe. Diba? A healthy relationship feels safe and secure. Yun yung nakikita ko sa inyong dalawa. There is a sense of, kumbaga, settled ka na. 'Di ba? Yung merong hindi siya exhausting. Kasi nga 'di ba, going back to what Michelle has mentioned about fairy tales, ang iniisip nating pagmamahal back then, pinaglalaban mo yung taong yun 'di ba? You're fighting for that person. Pero yung nakita ko sa inyong dalawa, lalo-lalo na when Michelle and John decided to settle down. Sa totoo lang, emotional ako nung nagpakasal si Michelle kasi nga nakita ko talaga yung journey niya sa mga relationships niya from boyfriend 1, boyfriend 2, hanggang sa nag-date siya ng ilan ba yon? 7 Japanese men? 7 or 8 ba yan? Oo, ganun. Na-witness ko din naman ang pag-iyak ni Bing, di ba? Pero whenever you talk about Jim and whenever you talk about John, yun yung nakikita ko sa inyong dalawa. A healthy relationship, feels safe, and there is a sense of security. So dapat siguro ganun yung hinahanap natin, di ba? Yung security in a relationship. Tama, kasi the more secure you are, the better partner you, magiging healthy yung relationship ninyo. I-add ko lang, no, yung siguro pinaka-lesson din namin, no, naming mag-asawa is yung, it's also important na hindi lang namin naiintindihan yung isa't isa, but we also need to give time. Yung bigyan ko siya ng oras, me time niya, ako rin may time ako. Kasi, you also need to love yourself, eh. How can you give love to others if you don't even love yourself, diba? So, yes, yung self-love, hindi yan selfish. Mas maganda talaga na mahalin mo muna yung sarili mo before you can really give to your partner, yung buong-buong ikaw. Yan. Galing. Coming from 22 years of marriage. That's the goal. At the end of the day, alam naman natin kahit gaano kaiksi o kahaba yung relationship natin, if we really love each other, hindi naman yung right person yung hinahanap natin to complement us eh. It's not the other person who will complete us kasi tayo pa lang, kompleto na dapat bago tayo. Oh, that's so true. A happy woman plus a happy man is a happy relationship. Bo Sanchez. Yan. Check with, I can't believe that you came into my life. You made me feel again. Now it's my turn. You say you've always been a little bit shy, but I can put an end to your fears.